Magandang araw mga katekto. Welcome to Tech Vibes, ang talk show kung saan ginagawang masaya ang mga engineering students. Today, kasama natin ang 12 amazing guests para pag-usapan ang system performance, quality metrics, energy power, at thermal models. Ready na ba kayo? Yes! Unahin natin ang systems performance. Ano ba ang ibig sabihin nito? System performance o about speed, efficiency, and reliability ng isang system. Ang advantage nito pagkakaroon ng response, mabilis na response time, at ang disadvantage naman nito, pag nag-overload, kakaroon ng bottleneck. So, correct. Example sa isang lifestyle, kung mabilis yung loading time niya, siyempre matala yung user. Pero kung mabagal lang, kahit gano'n ka mag-delta para malaking system. Para natin responsive lang, masaya ang part. Pero kung laging lang, baka magaling ka. Wow, hindi na magugulan si Kyle. Anyway, galing yan, tama yan, performance matters. Next topic naman natin, metrics, quality metrics and energy and power. Thank you sa ating mga wonderful guests. Bago ang lahat, pakilala natin ang mga susunod natin guests. Ako nga pala si Shelby, isang data analyst. Ako si Bella, ang energy consultant. Si Ortega, professor. Ako naman si Grace Garcia, ba't ako nandito pero I'm a comedian. Next topic natin is quality metrics and energy and power. Sino sa kanila ang makakapagbigay ng malinaw na example? Quality metrics, measure kung gaano siya ka-consistent, ang output advantage nito, nakikita agad yung mga defects niya, at ang disadvantage naman nito, minsan sobrang dami ng metrics, nakaka-overwhelm na. Thank you so much, Mr. Sherwin. Sino naman po ang next na makapagbigay ng example? The energy and power, the budget is higher efficiency and save money from the environment, while the disadvantage is high upfront renewable tech. Thank you so much, Ms. Marmelada. Ano po yung masasabi niyo, Mr. Sean? Ano naman natin na dito naman talaga tayo mag-improve ng metrics tulad ng power usage effectiveness sa data centers. Meron din itong advantages at disadvantages. Ang advantage methods, nakikita natin kung gaano ito ka-efficient. Ang disadvantage ng methods, hindi natin makikita o hindi natin malalaman kung gaano ang impact nito sa environment. So, magaling, Mr. Sean. Tatama naman tayo kay Ms. Krista. So, para sa akin naman, kung sa bahay, yung aking quality metrics is yung kung gaano katagal bago maubos yung kuryente sa prepaid meter, diba? So, ayun, yung advantage nun is matipid siya, and ang disadvantage naman niya, kapag biglang nag-brown out, ayun, mabilis siya maubos. Kaya mas grabe. Ang ganda ng analogy, no? Hindi lang sa thermal models, hindi siya pang-engineering lang, pang-life lang. So, ayun mga katekto, hindi lang sila ang ating mga guests ngayong araw. May iba pa tayong guests galing sa ibang lugar. So, ang final topic natin is about thermal models and simulation. So, ano nga ba ito? Pero bago ang lahat, magpakilala muna ang ating mga guests. Hello everyone, my name is Shasni Nohas. I'm a mechanical engineer. Thermal models simulate heat transfer advantage. Nakita natin ang weak points ng design bago ito gawin. Ang disadvantage, kailangan ng high computing power. For example, sa electronics, kung hindi mo i-simulate ang heat, baka mag-overheat ang mga chips. Ang advantage, safe design. Ang disadvantage, mahal ang software. Parang sa cooking, kung hindi mo alam ang heat distribution, maaaring masunog ang adobo. Hello everyone, my name is Bienes Guerra and I'm a designer. Simulation helps creativity, pero ang disadvantage, minsan hindi realistic ang assumptions. Then ang lesson,
Kahit sa buhay, kailangan ng simulation planning ahead. Ang advantage naman, prepared ka. And ang disadvantage naman, hindi lahat ng bagay kayang i-predict.